Sa ulat po ng XRP Scan, kumpirmado na mayroong 35.6 billion tokens na natitira sa escrow matapos po ang pinakabagong galaw ni Ripple. Kasama po dito ang unlock ng 1 billion tokens ngayon pong September at muling pag-lock ng 700 million sa escrow. Ang balitang ito ay nagbibigay po ng linaw kung paano po kinokontrol ang supply ng XRP at kung paano po ito nakakaapekto sa kanyang presyo sa market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa escrow na XRP ngayong September. Ayan, ngayong buwan ay nag-unlock po si Ripple ng 1 billion tokens mula sa escrow. Ngunit hindi lahat ng ito ay inilabas sa sirkulasyon dahil agad din niyang ibinalik or muli pong nilak ang 700 million tokens. Dahil dito ang bagong total na nakalak sa escrow ay nasa 35.3 billion habang ang kabuang hawak ng escrow system ay nasa 35.6 billion. Kaya sa market impact, ang pag-relax po ng malaking bahagi ng tokens ay nakakatulong para hindi po biglang dumami ang supply sa market. Kapag mas kaunti po ang supply na umiikot, mas nagiging stable ang presyo at mas naiiwasan po ang malaking pagbaba. Ngayon ay ilan po ang kabuang supply na XRP ngayon? Yan, batay po sa data, sa XRP po ay may maximum supply na 100 billion tokens. Sa kasalukuyan, ang available supply po ay nasa 99.9 billion kung saan mahigit 14 million tokens na ang nasunog or na-burn. Ang circulating supply naman ay nasa 64.3 billion. At higit sa 6.8 million na po ang aktibong accounts ang nakikilahok sa ecosystem ni XRP. Kaya sa market impact, ang malaking circulating supply ay nangangahulugan na malawak na ang distribution ni XRP. Subalit dahil malaki pa rin ang nasa escrow, may control si Ripple sa galaw ng supply, kaya nagiging predictable po ang kanyang market behavior. Ngayon ay ano ba talaga ang escrow system ni Ripple? Yan, ang escrow system ay ginawa para unti-unting i-release ang supply ng XRP sa market. Kada buwan ay meron pong 1 billion tokens na naka-schedule na ma-unlock. Pero ayon po sa nakasanayan, halos 80% ng mga ito ay muling ibinabalik at nire-relax sa escrow. Kaya sa market impact, ang sistemang ito ay nagsisilbing supply management tool. Nagbibigay po ito ng kasiguraduhan sa mga traders na hindi po biglaang babahain ng sobrang daming XRP ang market na maaari pong magpabagsak ng presyo. Pero kung darating po ang panahon na mas kaunti ang ibinabalik sa escrow, dito po maaring tumaas ang risk ng oversupply. Ngayon ay gaano po katagal ang escrow system na ito? Ayon po sa analysis po ng XRP liquidity, kung mananatili po ang kasalukuyang bilis ng unlock at saka relock, tatagal pa ang halos isang dekada bago po maubos ang natitirang tokens sa escrow. Yan. Pero may posibilidad din itong mapabilis kung mas kaunting tokens ang ibabalik sa escrow sa mga susunod na buwan. Kaya sa market impact, kapag mas mabilis po na naubos ang escrow, mas maraming supply ang makakawala at ito ay maaari pong magdala ng mas mataas na selling pressure sa market. Pero kung consistent po ang relocking strategy, mas mapapanatili po ang stability ng presyo ni XRP. Ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community? May mga members po ng community na nagsasabing kung tuloy-tuloy ang kasalukuyang sistema, mauubos po ang escrow bago mag 10 years. May iba ring nagtatanong kung bakit bumabagsak ang presyo ng XRP kasabay ng malalaking release ng tokens. At ang sagot po dito ay ayon po sa mga analyst ay nakadepende po kung gaano kalaki ang aktual na pumapasok sa circulation kumpara sa mga muling nilak. Kaya sa market impact, ang perception po ng community ay napakalaga. Kapag naniniwala po ang mga traders na kaya ng escrow system na protektahan ang presyo, mas tataas po ang kanilang confidence kay XRP. Pero kung kumalat po ang pagdududa, maaaring magbenta po ang iba at magdulot ng pressure sa presyo pababa.
Ano naman po ang trend ng escrow system nitong mga nakaraang buwan? Ayan, simula po January ay nababawasan po ng humigit kumulang 300 million ang escrow holdings ni Ripple kada buwan. Ibig sabihin ay unti-unti pong lumiliit ang naibabalik sa escrow at may pattern na nakikita ang analyst na posible pong magpatuloy. Sa market impact, kung magpatuloy po ang trend na mas kaunti po ang ibinabalik sa escrow, mas maraming XRP po ang dadaan sa market. Kapag nangyari ito, maaari pong maapektuhan ang presyo sa short term dahil sa dagdag na supply. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa presyo ni XRP? Ayan, ang presyong galaw ni XRP ay sensitibo sa supply release. Kapag malaki po ang naibabalik sa escrow, mas nagiging stable at mas nagkakaroon po ng chance ang presyo na umakyat. Pero kapag mas maraming naiwan sa circulation, posible po magkaroon ng downward pressure lalo na kung sabay itong nangyayari sa pagbaba ng demand. Kaya sa market impact, sa ngayon nakikita po na ang malalaking token release ay minsan tumatapat sa pagbaba ng presyo ng XRP. Ito po ay sinyalis na ang supply dynamics ay direktang konektado sa short-term price action. Yan, bilang panghuli, ang escrow system ng XRP ay isa po sa pinaka-unique na mekanismo sa buong crypto market. Ito po ay nagbibigay ng balance sa pagitan po ng supply at demand at tumutulong para hindi po maging sobrang volatile ang presyo niya. Sa tingin ko, habang nagpapatuloy po ang consistent relocking strategy ni Ripple, makikita po natin ang gradual at saka healthy growth ng presyo ng XRP. Pero kung dumating po ang panahon na mas maraming tokens ang hindi na ibinabalik sa escrow, dito po magkakaroon ng mas seryosong epekto sa presyo. Kaya para sa akin, ang transparency na ipinapakita po sa pamamagitan ng XRP scan at ng community discussions ay malaking bagay. Ito po ay nakakatulong para manatiling malinaw ang galaw ng supply at mas makapagdesisyon po tayo ng tama bilang mga traders at saka investors. Kung magiging consistent po si Ripple sa kanyang strategy, si XRP ay may matibay po na chance na magpatuloy sa pagiging isa sa pinaka-reliable or maaasahan na digital assets sa market. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.